Part 2. Ang alamat ni Teniente Guimo mas madilim na katotohanan. Tahimik na ang duenyas pagdating ng gabi, pero ang katahimikan nga hindi nakapahulayan, kundi paunang hingas ang kamatayon. Matapos ang gabing iyon sa palayan, hindi na mabilang ang mga nawawala. May mga lalaki, may babae, may bata, may mga bahay na naiwan na lang na bukas ang pinto. Tila ba may umakay sa kanila palabas? Hindi tao. Tuwing madaling araw, may natatagpuan sa bukid. Mga bangkay na tuyot na parang sinipsip ang dugo. May bakas ng mga kuko sa dibdib. At ang leeg, butas, dalawa, malalim. At iisang bulong ng mga nakakita. Si Teniente Guimo Guirina. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, may babaeng umuwing mag-isa mula sa palayan. May bitbit siyang palay. Mabigat, pagod. Biglang huminto ang hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. May narinig siyang yabag sa likod. Paglingon niya, isang lalaki ang nakatayo sa pilapil. Suot ang lumang uniforme. Punit, tuguan, at ang mukha, hindi na mukhang sa tao. Ngumiti ito at sa isang kisap mata. Wala nang nakarinig sa babae. Kinabukasan natagpuan ang kanyang katawan sa pilapil. Bukas ang tiyan. Wala ang laman loob. At sa putik malinaw ang bakas ng bota. Doon na nagpasya ang buong baryo. Hahabulin siya. Mahigit 20 lalaki ang nagtipon. May dala silang itak, sibat, sulo at dasal. May rosaryo sa leeg. May tapang sa dibdib kahit nanginginig. Habang paakyat sila sa bundok, biglang bumigat ang hangin. Parang may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Paglingon nila, ang isa sa kanila, hinihila papasok sa kakahuyan. Walang nakakita kung paano. Ang naiwan lang, ang itak, basag at dugo. Isa-isa silang nabawasan. Hanggang sa marating nila ang lumang kampo ng sundalo. Ang lugar kung saan huling nakita si Teniente Guimo noong digmaan. Doon sa gitna ng usok at apoy ng sulo, lumitaw siya. Hindi na tao, ang balat niya ay parang uling. Ang likod, baluktot. Ang mga mata, naglalagablab na parang impyerno. Nang kumisi siya at sa harap nila, nagbagong anyo. Umaba ang mga pangil, lumakas ang ungol, at ang sigaw niya ay parang sa hayop and sa demonyo. Isa-isa silang pinatay.